Hello everyone, I'm the Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Good morning everyone. How are you today? Good with glory, because God is good all the time. So mga kapatid, sa oras na ito, salamatan naman natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po tayo na ginagabayan ng Panginoon sa ating mga kahilingan sa bawat araw, mga pangarap natin. Alam po ng Diyos mga kapatid na yan talaga ang ating hangad, na magkaroon tayo ng pangailangan natin sa bawat araw. Kaya mga kapatid, ang dahilan ngayon na bakit magpasalamat tayo sa Panginoon at makinig tayo ng kanyang salita, dahil hindi lang po tayo pinagpala sa mga bagay na ating hinangad, ating mga pangarap sa buhay. Hindi lang po dyan tayo pinagpala, kundi buhay na malanggang ay nakahanda din sa atin upang na sa araw na ating pag-alis sa sanlibutan na ito ay masiguro po natin mga kapatid ang kaligtasan na ito po ay ating inaasam, no? Inaasahan po natin na sana po na ang kaligtasan na ito ay makamtan po natin. Nasa inyo na po yan kung ano talaga ang nais natin, pero alam ng Diyos na kahit na kung masama po ang ating pamumuhay, pero naghahangad pa rin tayo ng kaligtasan. At dahil dyan, ayaw ng Panginoon na matuluyan tayo sa ating pamumuhay na walang kasiguruan. Kaya dapat natin palagaan ito na masalita ng Diyos na ating ginagawa sa bawat araw ay itong mga video na ating ginagawa para po na maparating natin ang dagdag na ating pag-aral ng Biblia, para po na hindi po tayo mapahamak sa araw na paghukom, sapagkat may kapahamakan at mayroon naman tinatawag na paraiso na kahanda po sa atin para po sa tao, mga lahat na sumunod ng kalooban ng ating Panginoon. Okay, verse natin, Mateo 7:21. Ito mga kapatid ang ating pag-aralan, na sinabi ng Biblia na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit, kundi yung tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Ito mga kapatid ang salita ng Diyos na ating pag-aralan, dahil napakahalaga po talaga ng panahon na binigyan Diyos sa atin, na sa Panginoon na matuto tayo sa bawat araw ng kanyang mga salita, para po na hindi po tayo talaga mapahamak, no, sa ating pag-alis sa sanlibutan. Napakinggan na lang natin mga kapatid dito po sa Mateo 7:21. Ganito po ang sinabi natin ng Biblia. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Amen. So yan po, no, ang kalagayan natin dito sa libutan. Hindi lahat ng tumatawag sa ating Panginoon ay makapasok. Yung tumutupad lang. So ibig sabihin mga kapatid, kung tuparin natin ang salita ng Diyos, so yun po ang kasiguruan, tuparin natin. Dahil po hindi po relihiyon, bansag sa ating kalagayan, pastor, pare, tagapagturo, manampalataya, Christian, ay makapasok. Kasi inipasihan yung bansag natin sa ating katayuan, kundi yung pagtupad. Ang pagtupad ng kalooban ng Diyos, ayan po ang importante na kailangan natin isagawa. Kung ano po ang utos ng Diyos, para hindi po tayo maparusahan. Kaya yun po ang pinakamahalaga, na huwag natin hayaan na itong ating panahon dito sa libutan ay mawala ng kabuluhan. Kasi tulad po tayo ng bulaklak sa parang, dapat tanda po natin na ang bulaklak sa parang, yun po
ay hindi po nagtatagal din, talagang sila ay mawawala din. So ganoon din tayo, na ang ating paglilingkod sa Panginoon, kung natin siguruhin ito, hindi na basihan na tumatawag tayo sa Panginoon at tayo po ay nagsasamba at ano pa man ating ginawa, no? Na minsan po ay pinagmalaki natin, hindi po yan ang basihan. Ito po ang pagsunod. Pagsunod po ng kalooban ng Diyos ang pinakamalaga. Kaya gagawin natin mga kapatid ang nararapat. Kailangan natin malaman kung ano ang tama, no? Ano ang tama para po na hindi po tayo mga kapatid maparusahan sa araw ng paghukom. Yan ang pinakamalaga na dapat natin gawin. Kasi mahirap na mga kapatid, umaasa po tayo ng kaligtasan na ito, pero hindi natin ginagawa ang ating katungkulan. Tanda po natin bilang Kristiyano, kailangan natin gawin. Kasi ang katungkulan natin, sundin ang mga utos ng Diyos. Kailangan natin yan malaman, dahil po hindi po talaga tayo magtatagal sa sanlibutan na ito. Kaya sinabi ni Haring Solomon, kapatid, dito po sa Ecclesiastes, ano po natin, napakahalaga po na sinabi ng Biblia dito sa chapter 12 in verse 13. Ito po ay pinatunayan, kapatid, ng Biblia na talagang mayroon tayong katungkulan. May katungkulan po tayo, no? Sinabi po sa Ecclesiastes Mangaral, Kabanata 12, Talata 13. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Ngayon nabasa mo na, so kaya pinangaral natin itong nabasa natin, at matakot tayo sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos, dahil ito ang katungkulan ng bawat tao. So, sa lahat ng tao, sa sanlibutan, may katungkulan po tayo. So kanya-kanya po tayong kaloob ng Diyos. Kung ano ating katayuan ngayon, so yun talaga ay ito po ang kaloob ng Diyos sa atin. Ngayon nabasa mo na, so ito mga kapatid ay binasa natin Biblia, kaya dahil alam natin kung ano ang dapat natin gawin, ay ipinangaral po natin para malaman ng buong sanlibutan kung ano ang layunin natin dito po sa sanlibutan tungkol sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Yan po, dahil nabasa po natin, ito pala ang dapat gawin natin, mga kapatid, para po na makamtan talaga natin ang tunay na kaligtasan. Kaya ito pinapangaral po natin para po na hindi po tayo mapintasan ng dyablo, dahil ang dyablo talaga, ang trabaho nito sa sanlibutan, naninira lang na ating pananampalataya. Kaya huwag na lang tayo makinig lang, dapat sundin natin ang mga salita ng Diyos na ating napakinggan. Sapagkat kung hanggang po tayo sa pagkikinig lang, so dinaya po natin sarili. So wag naman mga kapatid na mismo tayo pang dumaya ng sarili natin, sapagkat kapag nakinig lang po tayo, kapatid, at hindi natin ginagawa ang ating napakinggan, dinaya lang natin ating sarili. Santiago 1:22, ito po sinabi po Santiago tungkol po sa atin na nakikinig. Pakinggan natin. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Ayan po ha. So hindi pwede mga kapatid na nakinig lang po tayo, simba tayo nga, punta tayo simbahan, pero ang ating isipan wala sa loob ng simbahan, nasa labas po. Kaya paglabas sa simbahan, yung nasa puso mo, yun nasa labas. Kaya walang kabuluhan ang ating pagsamba, walang kabuluhan ang ating panampalataya, na kung ito mga kapatid, nakinig lang po tayo, wala naman tayong ginagawa. So yun po ang patay na panampalataya, na nakinig lang po na walang ginagawa. So ganyan mga kapatid ang
ibig sabihin ng Biblia na ating key-verse sa Matthew 7:21, hindi lahat na tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kanilang langit, kundi tumutupad lang ng kalooban ng Ama sa langit. Kapatid, pero kailangan natin na punta tayo ng simbahan dahil makinig tayo ng aral. Kung hindi nagagawin yan, so idinaya natin ang sarili. Kung gagawin natin yan, yan po ang buhay na pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya sinasamahan ng gawa. So yan mga kapatid, sinabi ng Santiago na hindi lang po na nanampalataya tayo sa bibig, dapat pakita natin sa gawa. Kaya mga kapatid, na mayroon tayong katungkulan, matakot sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos. Yun po ang paggawa natin. Kaya ang pananampalataya na walang gawa, patay ang pananampalataya. So yan po ang ibig sabihin ng Biblia na dapat malaman natin. Dito po mga kapatid sa 2:26 sa Santiago, ganoon pa rin mga kapatid na patay ang pananampalataya kung walang gawa. Ngayon, kung tayo naman na totoo talaga na may takot sa Diyos, so ginagawa natin ang kanyang mga utos. Yan po sinabi ni Hari Solomon sa Ecclesiastes kung mangaral, Kabanata 12, talata 13. Then, si Santiago din sumulat na kung may pananampalataya tayo, ngunit walang gawa, patay ang pananampalataya. So, disim lang po yan. Na kung sabihin natin pananampalataya tayo, wala tayong gawa, patay pa rin ang pananampalataya natin. Ganun po ang ibig sabihin ng Biblia. Paanong patay ang katawang walang espiritu? Patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Yan po ha. Kaya hindi pwede mga kapatid, disim lang po yan, pananampalataya, may gawa. Ating napakinggan din, ginagawa. Ganun po yan. Kasi nagmula sa pakikinig ang pananampalataya. Dahil po na nakinig tayo ng salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng pananampalataya. At dahil may pananampalataya tayo, pinatunayan natin sa gawa. Kasi sinabi po ni Apostol Pablo dito po sa Roma, no? Sa Roma chapter 10 in verse 17, na ito mga kapatid ang pinatunayan ni Apostol Pablo na magkaroon ng pananampalataya isang tao kung napakinggan niya ang salita at aral na atin tungkol sa ating Panginoon. Nasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. Kaya po mga kapatid pinapangaral talaga natin ito para magkaroon tayo ng pananampalataya. So wag naman natin ito dayain ang sarili natin. Baka nakinig lang po tayo ngayon, pero ang napakinggan natin, binabaliwala po natin. So dinaya natin ang sarili. So wag naman, kasi hindi po maganda po mandaya tayo. Sa sarili dinaya natin, baka sa ibang tao marunong tayo mandaya. So wag naman, kailangan makinig tayo at gawin ang napakinggan, sapagkat ito ang katungkulan natin na bilang namumuhay sa salibutan na ito. Ito po katungkulan natin para mga kapatid maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. So wag naman natin dayain ating sarili. Kaya ang tanong po na Panginoon, bakit pa kayo tumawag sa akin? No? Dito mga kapatid sa Lucas 6:46, bakit pa kayo tumawag sa akin na Panginoon, Panginoon? Hindi naman ninyo tinigagawa ang aking mga salita, aking mga inuutos sa inyo. Yan ito po sinabi 6:46 dito po sa Lucas. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko. So, question po tayo dito, no? Question po tayo dito kung tumatawag tayo sa Panginoon na hindi naman natin ginawa ang kanyang mga utos. So questionable po ang ating kaligtasan, ating inasahan, dahil biyaya nga ito. Kaya lang biyaya nito mga kapatid, hindi po natin maasahan dahil ating pumuhay hanggang lang po sa ating pakikinig, at ang napakinggan natin hindi po natin ginagawa. So bakit pa tumawag tayo sa Panginoon na wala naman tayong ginagawa? Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko. So sayang, tawag lang tayo pag nasa problema tayo, nagipitan tayo, so tawag tayo sa Panginoon. Pero mga kapatid, hindi lahat ng tumatawag ay sasagutin ng Panginoon. Bakit? Kasi ang Panginoon nakikinig yan, no, sa mga matuwid at kanyang tinitingnan
no, ang mga matuwid. Subalit ang Panginoon salungat sa mga taong gumagawa ng masama. Yan po ang kalagayan natin. Kaya wag naman mga kapatid, na ating panahon ngayon sa ating sanlibutan na puno ng kagipitan, mga pagsubok sa buhay, na makalimutan lang natin ang kanyang promise na siya babalik. Kasi ang Panginoon, nakikinig lang po yan sa mga matuwid, at nakatingin sa atin ang Panginoon na namumuhay po ng matuwid. Pero salungat siya sa mga masama. Ayon po sa 1 Peter chapter 3 verse 12. Pakinggan natin ang sinabi ng Biblia. Kapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila, ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. So kapag galit ang Diyos sa atin, paano masahan mong kaligtasan? Galit ang Diyos. So, pero dahil po na mapagmahal ang Diyos, mahabagin ang Diyos, so tinuturuan pa rin tayo ng tama. Hindi po tayo pinabayaan kasi alam naman niya kailan siya babalik upang hatulan ang mga tao, mga kapatid, ng kanilang ginagawa. So, tandaan po natin, ang ating pag-asa ng kaligtasan, ito'y nakahanda na po. Pero wag lang natin sayangin, at mga kapatid, baka po ang inasahan po natin na kaligtasan, baka kapahamakan po, mga kapatid. Kasi lahat ng tao talaga ay harap sa hukuman. Pero ang nakaano lang sa atin na biyayaan Diyos, kahit na hindi po tayo sakdal sa ating pamumuhay, nagkamali tayo, pero tuloy pa rin ang biyayaan ng Diyos sa atin. Tinuturuan pa rin tayo ng tama kung ano ang narapat sa ating pamuhay para po hindi tayo maparusahan. Kasi ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sinusugo niya ang kanyang kaisang anak para lahat sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ganoon po ating kalagayan, mga kapatid. Kaya yan po yung nakasulat sa John chapter 3 verse 16. Dahil mahal tayo ng Diyos, isinugo niya kay isang anak para sa sumampalataya hindi mapahamak, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang panampalataya sinasamahan ng gawa. So pagkat may panampalataya nga tayo, ang problema patay, no? So baka hindi natin alam ito, dapat alamin natin. Kasi delikado po kung umaasa lang tayo dahil may panampalataya tayo, pero ang gawa natin wala nakita ng Diyos, no? Wala nakita ng Diyos na ating tunay na panampalataya. Dahil nga may panampalataya na patay, may panampalataya na buhay. Kaya ang sabi ni Santiago, mga kapatid, ito ang sinabi ng Biblia sa 2:14 na ano ang pakinabang, no? Ano ba ang pagpapa? Ito mga kapatid, sinabi sa 2:14 Santiago. Kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Hindi kita na maligtas kung alam po tayo sa pananampalataya pero wala tayong gawa. Kaya kailangan natin malaman ang katotohanan, salita ng Diyos, ano ang utos ng Diyos, para may isagawa po natin. Kasi wala tayong magawa talaga kung natin mapakinggan. At marami nakinig na walang pananampalataya. Kasi ang may pananampalataya, ginagawa po ang napakinggan. Yung po ibig sabihin. Kaya para hindi mapahamak tayo, so ating pahalagaan ang salita ng Diyos at gawin natin ang ating mga napakinggan para ang pagpapala ng Diyos ay ating makamtan. Hindi po kaparusahan mga kapatid ang ating kahantungan, kundi buhay na walang hanggang. Ito po ang pinangako ng Panginoon na ang kakain ng aking laman, iinom na aking dugo, may buhay na walang hanggang, at muli ko isibubuhay sa uling araw. Sa John 6:54 sa 55, sapagkat aking laman tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Yan mga kapatid, ang sinabi ng Biblia para malaman po natin mga kapatid. Kaya hindi pa huli ang lahat mga kapatid. Marami pang paraan ang Diyos para po tayo talaga ay makakaalam ng salita niya upang magawa natin itong YouTube channel, Facebook, kung sa daan, sa sasakyan, kahit saan ka magpunta, hinahabol tayo ng Diyos kasi malapit na ang panahon na siya babalik. At ayon ng Panginoon na kaparusahan po ang ating hantungan, ang nais ng Panginoon na matuto tayo sa bawat araw sa kanyang mga utos para hindi po tayo maparusahan.
mga kapatid. Tandaan po natin yan. Huwag natin hayaan na parusa po ating kantungan. Tandaan po natin. Ito po ang nais ng Panginoon na magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi yan talaga ang nais ng Panginoon na lahat ng tao ay maligtas at hindi maparusahan. No? Yung po sinabi po mga kapatid sa 1 Timothy chapter 2 verse 4 na nais ng Panginoon na lahat ng tao ay maligtas. Yan po ang ating dapat malaman kasi mahirap na, no? Sa lahat ng dako ng daigdig, nagyaya po ang Diyos na magsisi na po tayo sa ating makasalanan at magbalik tayo sa Panginoon. Yan po sinabi ni Apostol Pablo sa Gawa Kabanata 17 talata 30 na pinapansin ng Diyos ang ating katigasan kung ating ignorante, no, sa pumuhay natin sa harapan ng Diyos. Subalit ngayon nagyaya po ang Diyos sa lahat ng dako na magsisi na tayo at tumaliko na tayo sa masamang pumuhay, lahat ng tao dito sa libutan. Ngayon na po ang panahon, dapat na gawin na po natin kung ano talaga ang nararapat. Ito po ang pagsunod ng mga salita ng Diyos natin na pakinggan. Kaya hindi lang tayo tagapakinig, kundi ginagawa din natin mga kapatid ang ating napakinggan, sapagkat yan po ang nais ng Panginoon na hindi po tayo maparusahan, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero kung nakinig lang po tayo ngayon, tapos natin ginagawa ang napakinggan po natin, wala po tayong pagpapala maasahan. So, kaya ingat lang po tayo sa ating pamuhay. Magahaya ating mga kapatid na itong ating mga pamumuhay ngayon ay hindi po karapat-dapat sa Panginoon. So mamuhay po tayo ng karapat-dapat sa Panginoon. Sundin lang natin ang kanyang mga salita, kasi nandiyan po pupala sa gumagawa, wala po sa nakikinig, no? Ayon po sa Roma kapatid Kabanata 2 talata 13. Ito sinabi ng Biblia mga kapatid, ayon po sa mababasa sa Roma chapter 2 verse 13. Pagkat hindi ang nakikinig sa kautusan ang itinuturing ng Diyos na matuwid, kundi ang tumutupad nito. Yan po Ang sabihin, nakinig ka ngayon sa simbahan at saka nagpuri ka sa Panginoon na gawin ka ng matuwid. So hindi po. Kahit magpuri man tayo, makinig sa salita ng Diyos, kung natin ginagawa, wala pong pupala natin. Kaya mahirap na umaasa nga tayo ng kaligtasan na ayon po sa ating akala, pero yun pala, kapahamakan po ang ating kantungan. So wag naman mga kapatid, ang kapahamakan po ating kantungan, kasi ang pagpupala mga kapatid nasa gumagawa. Kaya ating keyverse sa Mateo 7:21 na hindi po lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok, no, sa kaharian ng langit, yung gumagawa lang, no, ng kalooban ng Ama na sa langit. Kaya mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Habang buhay pa tayo may pag-asa, ayon po sa sulat sa mga ngaral, Kabanata 9 talata 4, na habang buhay pa tayo may pag-asa. So wag natin hayaan na itong buhay natin ngayon hindi maasahan. So may umaasa, pero ang ating inaasahan hindi natin makamtan, kasi hanggang po tayo sa pagkinig lang. So ito po mga video mga kapatid, ginawa po natin ito para po na maparating natin ang mensahe ng Diyos para sa ating bawat isa. Ito paano marami tayong matutunan at magkaroon tayo ng pag-asa tungkol ng kaligtasan. Kasi ayon ng Diyos talaga, mapahamak ang tao. Kaya lang, ang kapahamakan natin sa atin na din, no, mga pamuhay. Kaya nga, ang sabi po sa Proverbs, may daan daw matuwid, pero ang dulo kamatayan, no? Chapter 14 verse 12, na may daan sa mata ng tao daw matuwid, pero ang dulo pala kamatayan. So sa akala natin, tinatahak natin na daan na ito matuwid, pero kamatayan pala ang dulo. Ibig sabihin, itong pamuhay natin, akala natin tama na ito.
May panampalataya tayo sa ating bibig lang at sa ating pag-akala, pero ang gawa natin malayo po sa kautusan o kalooban ng Diyos. So hindi po pwede, kaya yun po ang masa daw daan na matuwid. Akala may reliyon tayo, akala natin may natutunan, pero ang dulo pala kamatayan. So wag naman, huwag tayo mga kapatid na ang dulo pala na ating inaasahang kamatayan. Kasi ang kamatayan na yun po ang pangalawang kamatayan na tinatawag na apoy na hindi mamatay. Na sinabi po sa Proverbs 14 verse 12, ganito mga kapatid sinabi ng sulat ni Haring Solomon sa sulat na dito sa Proverbs chapter 14 verse 12. Maaaring sa tingin mo ang daang tinatahak mo ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. So ang daan kasi yung po relihiyon, yung po ang sikta, daan. So minsan po, ang ating relihiyon, ang sikta natin, ito na po minsan inasahan po ng tao. Tandaan po natin, hindi ng kapatid natin masiguro ang ating pupuntahan buhay kung ang ating pag-asa nasa relihiyon lang po at saka sa ating pagkikinig. Totoo nga, biyaya lang ng Diyos ating kaligtasan, habag ito ng Diyos, pero hindi po mga kapatid ang habag ay hanggang po sa pananampalataya. Ang palataya po tayo habag itong kaligtasan, totoo po yan habag. Pero ang habag, mga kapatid, makamtalan natin yung biyaya na nagbigay ng kaligtasan kung magkaroon ng panampalataya sa atin Panginoon Kristo. At ang panampalataya natin sinasamahan ng gawa. Yung ibig sabihin mga kapatid na umaasa po ng biyaya na itong kaligtasan ay habag biyaya na ito ng Diyos ang kaligtasan sa sarili nating gawa, dahil po tinuturuan lang po tayo ng tama na pumuhay para makamtan natin ang biyaya na ito. Ayon po sa Ephesians in chapter 2 in verse 8, na ito talaga mga kapatid, ang biyaya, ang kaligtasan ito, biyaya, habag lang ito. No? Habag lang ito. Kaya inaasahan itong habag na ito, itong biyaya na ito, pero nagmula ito sa pananampalataya. Hindi po na nakinig ka lang at habag talaga lang ang kaligtasan, biyaya ito ng Diyos, hindi sa ating gawa. Totoo po yun kasi tinuruan lang po tayo anong dapat nating gawin. Hindi sa sarili lang natin pag-asa, sarili natin na kapakanan at akala natin daw na matuwid, pero ang dulo pala kamatayan. So ang biyaya na ito mga kapatid, nagligtas sa atin, ito po yung magitan ng panampalataya sa ating Panginoon Kristo. Pakinggan natin sa 2:8 sa Ephesians. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo, nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos, at hindi galing sa inyo. Diba? Ang panampalataya natin kaloob ng Diyos. Hindi tayo manampalataya kung hindi natin mapatid ito mapakinggan ang salita ng Diyos. At dahil napakinggan natin itong kaloob ng Diyos na mapakinggan natin sa mitan ng video, sa ating YouTube channel, sa Facebook, para magkaroon ng panampalataya. At dahil diyan, pinatunayan po natin panampalataya natin na buhay. Kasi may panampalataya na patay, may panampalataya na buhay. So mga kapatid, minsan po pinagkamalan ng tayo na buhay na buhay panampalataya, ibig sabihin Christian talaga ito. Pero sa mata ng Diyos, para tayong patay. Pero sa mata ng tao, itong ating pag-Christian, minsan sinasabi, talagang ano ito sila, mga Kristiyano talaga ito sila. Kasi sa buhok, sa damit, talagang magala, marangal ang damit, buhok, dinala po minsan ang buhok po, para daw maganda tingnan sila mga babae, at saka ang damit na mga lalaki, napaka nakakurbata. Pero hindi po ba siyan yun? Talagang ang puso nila malinis. Kasi ang Diyos sa puso nakatingin, wala po sa labas. So kaya, malinlaman natin ang ating mga kapatid, malinlaman natin si pastor, si father ba o tagapagturo na salita ng Diyos, pero ang Diyos hindi po malinla kasi ang Diyos nakatingin sa puso. Now, si father, si pastor, si brother, sister, nag-aral ng Biblia at nagtuturo sa atin, hindi kaya basahin ang kasarian natin sa loob kasi Diyos lang po nakakabasa ng puso natin. So kaya, malinla natin, simba tayo, linggo-linggo, araw-araw ng langin. Pero ang gawa natin ang nakita ng Diyos. Kasi sa pagsimba natin, totoo nga, pinapakita natin sa tao, nagsisimba tayo araw linggo-linggo, nagsimba tayo, at may alam tayo na sa ng Diyos. Pero ang ating napakinggan na ginagawa. At itong pagsimba natin, walang kabuluhan, kasi nakinig na nga tayo sa salita ng Diyos, pero ang ating pumuhay, malayo po sa napakinggan. So kaya, ating keyverse, sa City 21 sa Mateo, na hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon. Na ang biyaya na ito, makamta lang itong biyaya na itong kaligtasan kung may panampalataya tayo sa ating Panginoon Kristo. Yan mga kapatid.
Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo. Sa anong paraan? Nang sumampalataya kayo kay Kristo. Nang sumampalataya kay Kristo. So ang biyaya na ito, hindi pala ito makamtan ng mga tao walang panampalataya. So kasi ang panampalataya, ito pinatunay ng gawa. Meaning, kung totoo may panampalataya po tayo, so ginagawa natin, napakinggan po natin. So yun po ang kasiguruan, ang biyaya ito, makamtan natin na nagbigay ng kaligtasan. Kaya lang, marami po nagsabi na may panampalataya, pero ang pamumuhay malayo naman sa mga manampalataya. Kasi may panampalataya, sumusunod sila kung anong kalooban ng Diyos. Sumunod po tayo kung anong napakinggan natin. Kaya yun po ang pupapalain. Pero kung tawag na tawag sa Panginoon, nanalangin tayo, pero paglabas sa simbahan, sa ating pamumuhay ngayon, mandi na naman, simba tayo kahapon. Ngayon, kahapon pa lang siguro, wala na. Galing simbahan, papunta ng sugalan, papunta ng inuman, o galing sa simbahan. Ganun ba? Nagturo ba si Father, nagturo ba si Pastor na punta ka ng diskuhan, punta ka ng kahalayan, punta ka ng inuman? Wala siguro. Pero bakit pagkatapos ng pagsamba, ang isipan, nandoon na po sa kapitbahay, doon sa birthdayan, doon sa kahalayan, sa diskuhan. So ganun ba? Bakit ba siya mga kapatid na dahil nagsimba tayo, sigurado na. Sapagkat marami nang galing simbahan, pagkagabi, lasing. Pagkagabi, nakakita ng away. Nakakita ng gulo. Bakit? Lasing. Pero sumambayan kanina. Tinuro ba ni Father at ni Pastor, maglasing kayo, mahanap kayo ng gulo? Di ba wala? Kaya walang kabuluhan. Na kung samba-samba tayo, minsan nadungisan ang relihiyon, nadungisan ang ating pagkakristyano, dahil po, hindi po natin inadapt ang salita ng Diyos na ating napakinggan. Yan ang dahilan na hindi po basihan na tumawag tayo sa Panginoon talagang sigurado na. Kaya mag-ingat po tayo. Ayaw ng Diyos talaga mapahamak ang tao. Kaya lang napahamak tayo sa ating sarili na po na paraan. Pakinggan natin sa Ecclesiastes kung mangaral, Kabanata 7, Talata 29. So ganito po ang sinabi ng Panginoon. Ayon po sa mabasa natin. Higit sa lahat, ito ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, pero nag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama. Hindi ba? So nag-isip ang tao ng paraan para maging masama. So ang nais ng Panginoon na ituwid tayo. Subitan ng kanyang salita. Pero ang tao naghanap ng paraan. Now, sa pagsamba natin, nakinig tayo kay Father, nakinig tayo kay Pastor, nakinig tayo kay Brother, nagpagturo, no? Kay Sister, nakinig po tayo. Pero, paglabas sa simbahan, naghanap ka ng paraan, punta ng diskuhan, punta ka ng kahalayan, punta ka ng inuman, so ano pa man, sabungan. Kasi pagkatapos ng simba, may sabong pa. Pagkatapos ng simba, may inuman pa. Pagkatapos ng simba, may diskuhan pa, may kahalayan pa. Pero galing sa pagsamba. Ang tanong, tinuro ba yan ni Pastor? Tinuro ba ni Father yan, ni Brother na tagapagturo? Di ba wala? So ikaw naghanap ng paraan para magkasala ka. Hindi po ang Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon na siya na nais na niya matuwid ang tao. Higit sa lahat, ito ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, pero nag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama. Yung paraan mo, punta ka ng hantakan, punta ka ng sugalan, sabungan. O, yun ang paraan mo. Pero ayaw ng Diyos sana. Ganun ang ating pamumuhay, ituwid tayo ng Diyos. Matuwid ba yung punta ka ng inuman, punta ka ng, sabihin natin na lasingan, punta ka sa diskuhan, kahalayan, mayroon kang asawa, punta ka doon. Pero galing ka sa simbahan kanina. Ganun po ang kalagayan natin. Kahit nagsamba tayo, pero ang masama lang na tumatawag lang tayo at sumamba lang tayo, pero hindi natin ginagawa ang kanyang mga utos. So ganun po mga kapatid kalagayan natin. So huwag naman natin hayaan natin na masaya lang po ang panahon sa ating pamuhay. Nung habang buhay pa tayo may pag-asa, isa Ecclesiastes, Pamangaral, Kabanata 9, Talata 4, habang buhay ang tao may pag-asa. May kasabihan na nga na mabuti pa daw ang aso na buhay kaysa patay na leon. Na kung pag-awayan mo ang leon at saka aso, talo talaga ang aso. Pero kung patay na ang leon, hindi makapatay sa aso. So ganun po ang buhay natin.
So ang aso, kahit na aso lang po siya, maaari pa po yung mautusan ng kanyang Panginoon. Pwede po. Kasi ang aso, hindi lahat na aso talaga ay Soel. May aso naman na parang sumusunod din sa kanyang Panginoon. May aso kami dati na ang aso namin talagang matakutin sa amin. Pag anong sinasabi namin, pag sinabi upo, upo siya. So, may aso naman na pasaway talaga na nangagat ng mga tao. Pero isang kasabihan lang po. Ang sabi ni Hari Solomon, may kasabihan, mabuti pa ang buhay na aso kaysa patay ng leon. So talagang ang leon talaga ay matapang sa hayop. Pero kung patay ng leon, hindi na makatulong sa iyo. Pero ang aso, kahit aso lang siya, kung buhay pa siya, kumakahol po yan na may mga tao na paligid mo. No, nakapaligid sa iyo, kumakahol po yung aso. So kaya nakatulong na may nagmasid sa iyong palibot. So dahil po sa aso na nakarinig ka, 'di ba? Nakatulong din. Hindi mo alam, hilik ka ng hilik, yung pala ang kaaway mo nasa palibot mo na, dahil sa aso kumakahol, nakagising ka. So nakatulong ang aso. Na habang buhay tayo may pag-asa, mga kapatid, hindi sinabi na makasalanan po tayo ay wala ng pag-asa. Alam natin na parito si Kristo para sa makasalanan. So nasa Panginoon lang na layuan na natin ang pamayan masama. Magsisi na po tayo. Alam natin sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, ganito po sinasabi ni Apostol Pablo, ito ang katotohanan. Ito ang katotohanang dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat, na parito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. Ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Kaya mga kapatid, huwag mo hatulan ang sarili mo. Huwag mo sabihin, Pastor, wala na makasalanan ako, nakapatay ako ng 3, 4, 5, 10. Kahit ilang pinatay mo, kahit batalyon pa pinatay mo. Walang sinabi na inipili yung isang batalyon ng pinatay, walang pag-asa. Mayroon pa rin. Kasi ang sinabi ng Biblia sa Mateo chapter 12, verse 31 to 32, ito ang sinabi mga kapatid ni Apostol Mateo, na ang lahat ng kasalanan na ginawa ng tao ay mapatawad. So, kahit isang batalyon na patay mo, kung anong kasalanan ginawa mo, mapatawad ka pa rin, mapatawad. Pakinggan natin na sinabi ng Panginoon dito po sa Mateo chapter 12, 31-32. Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na ang paglapastangan sa Diyos ay mapapatawad. Ngunit ang paglapastangan sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad. Kung sino mang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sino mang magsalita ng masama laban sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad kailanman. Kailanman, banal na Espiritu. Itong salita, ito po ang Espiritu. Ito po ang salita ng Diyos. Kaya banal ang Diyos, banal ang kanyang salita. Kung ito po, ang baliwalain mo ang salita ng Diyos. Pero kung lapastangan mo ang Diyos, pati nagpako sa Panginoon sa krus, may kapatawaran po yan. Lahat ng kasalanan mo at kapatawaran. Pero kung baliwalain mo itong salita ng Diyos, itong banal na Espiritu, itong Espiritu na kaukit sa puso natin. Kung baliwalain natin ito, itong mabigat na kasalanan, magmula ngayon hanggang sa darating. Kaya, huwag natin hatulan na makasalanan po tayo ng pag-asa. Tandaan po natin na matay ang Panginoong si taas sa krus para iligtas ang makasalanan. Kaya wag mo nang sabihin natin i-lockdown ang iyong sarili na para wala tayong pag-asa. Ikaw lang ang nagsabi na wala ka ng pag-asa. Pero ang purpose na parito pa ng Kristo para sa ating makasalanan. Ito ang katotohanang dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat, na parito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Si Apostol Pablo, pinakamakasalanan sa lahat. No, hindi makatumbas ang kasalanan natin ngayon. Na si Apostol Pablo, bakit naging apostol? Siya ang makasalanan sa lahat. Bakit naging apostol po siya? Sabi 16, Ngunit kinaawaan ako ng Diyos para maipakita ni Hesukristo sa pamamagitan ko kung gaano siya katiyaga sa mga makasalanan. Magsisilbing halimbawa ang ginawa ni Kristo sa akin para sa iba na sasampalataya sa Kanya, na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. So, tayo po nakarinig na si Apostol Pablo, ginawa niya sa halimbawa kung gaano siya katiyaga sa atin na mga makasalanan.
Yan mga kapatid, gaano siya katyaga sa ating pagkasalanan hanggang sa mga araw na ito. Kung ginagamit ang YouTube, Facebook, o iba pa mga channel sa social media para lang na gamitin sa mga makamundo na paraan, pero ang Panginoon din ginagamit din ang Facebook, YouTube o ano ba ang mga social media na ito makita natin ang balita na salita ng Diyos, ito din ginagamit ng Panginoon. Dahil po itong kapanahon natin ngayon, so pili ka lang, may YouTube ka, may Facebook ka, anong purpose nag-create ka ng YouTube, anong purpose nag-create ka ng Facebook. So alam po ng Diyos yan na para makapakinig ka ng salita ng Diyos. So maganda po yan. Pero nag-create ka ng YouTube, Facebook, mag-post ka lang ng malaswa, at kung magbas ka lang, maging baser ka lang ng mga tao na gusto mo lang interesan, hindi maganda po yan. Kasi mayroon gumawa ng YouTube, Facebook para mambasa ng mga tao. Ibig sabihin na pasaway ba, nainira, intentional, marami pang ano, para lang na gamitin nila ang YouTube, Facebook para manira ng kapwa. Tulad ng kalagayan natin ngayon, kung magtingin ka sa YouTube, ang balita, Pilipinas, ang presidente, ang dating former presidente, nag-away-away na po. So yun po. So kami nag-create ng Facebook, yun po, ano po sila, reaction video po sila para pagkitaan po nila. Pero itong atin, para po na ito, makarating ang magandang balita, hindi masamang balita. Magandang balita po ito ng Diyos sa atin, para na habang buhay tayo ngayon, ay maikurik na po natin ating pamumuhay. Ito ba talaga tawag lang na tawag sa Panginoon, pero natin ginagawa ang kanyang mga utos, walang kabuluhan. Simba tayo linggo-linggo, simba tayo araw-araw, nakinig tayo araw-araw, wala pa rin kabuluhan yon, kasi pagkat ang gumagawa lang po ang papalain. Yan ito mga kapatid sinabi sa pahayag in chapter 1 verse 3 na ang mapalad yung nagbabasa, nakikinig at gumagawa. Hindi po yung nakikinig lang, yung gumagawa. Ang sinabi ito sa pahayag chapter 1 verse 3. Pakinggan natin ang sinabi po ni Apostol Juan. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Ang mapalad, yun ang nagbabasa, nakikinig at gumagawa. Hindi ka nagbasa ka lang, hindi ka magawa. No? Hindi pwede. Ang mapalad ang nagbabasa, nakikinig at gumagawa, sapagkat malapit na mangyari ang nakasulat dito. So hindi lang pre, tulad sa akin, nagbabasa ako. Kung yung binabasa ko at sa aking pinapang hindi ko nagawa, hindi pwede. Nagbasa tayo, nakikinig tayo, gumagawa tayo. Yan po ang pagpapalain. At tanda po natin, ang makasama sa muling pagkabuhay, yung pinagpala lang na pamumuhay at mga banal. Tanda po natin yan, ang makasama lang sa muling pagkabuhay. Tanda po natin, ang Biblia po nagpapatunay sa 20, talata 6. Dito po mga kapatid, sa pahayag, chapter 20 and verse 6. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Mapalad at banal ang mga bilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Kaya kailangan ang ating pumay ay pinagpala po sa paningin ng Diyos, hindi kay kasuglang-suklam. No? Imbis kaibigan ng kaaway, sinisira ng kaaway. So, yun po ang hindi pwede na pumuhay bilang Kristiyano at bilang umasa po ng kaligtasan. Hindi, mga kapatid, yan. Sapagkat ang makasama lang sa muling pagkabuhay yung mapalad at mga banal. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. So, biblical po. Hindi sinabi, mga pastor, mga Christian, mga pare, mga palataya, ang makasama sa muling pagkabuhay, yung pinagpala at banal. No? Kasi hindi sinabi na pastor ka, banal ka na, pinagpala ka na. Hindi sinabi Christian ka, pinagpala, banal ka na. Hindi sinabi pare ka, pinagpala, banal ka na. Hindi sinabi Christian ka, pinagpala, banal ka na. Dahil nagtuturo ka sa atin, Diyos, pinagpala, banal ka na. At ikaw sinabi mo, ikaw manampalataya, pinagpala, banal ka na. Dahil po, hindi lahat na binansagan sa ganyang kalagayan, pare, pastor, tagapagturo ng palataya, ay banal na pumuhay. Bakit? Kahit na kung sabihin natin, pastor tayo, pare tayo, tagapagturo, kasi manampalataya, kung ang katawan natin, ginagamit natin sa mga pamumuhay po na masama sa Panginoon Diyos, wala pa rin tayong mapapala dyan.
Kasi minsan ang katawan ginagamit natin sa mga immoral, malaswa, paglalasing, pagnanakaw, pagsinungaling, panira ng kapwa, itong pangalunya, pagkiapid, pinagdiyusan, may iba tumboy, itong katawan ginagamit. Kaya hindi, paano gawin tayo ng Diyos na banal na ating katawan ginagamit natin sa mga immoral, malaswa, pagpatay, pangalunya, pagkiapid, pinagdiyusan, may tumboy, nagtungayaw, naglalasing, nagsinungaling, paano? Mabanal ba tayo dyan? Hindi po. Kasi ang banal, yun po ang nag-ingat ng mga panalita. Nag-ingat. Hindi pwede na basta-basta dahil pari tayo pastor tagapagturo sa mananampalataya. Basta-basta magbukas na ating bibig na hindi po kaya-aya bilang pastor, bilang pari, tagapagturo kaysa mananampalataya. Iningatan bibig natin sa bibig natin. Kapatid, doon po atin nila parang apoy po ito galing sa impyerno. Kaya ingat tayo. Huwag natin hayaan na mawalang kabuluhan po, mga kapatid, ang ating pamumubilang Kristiyano dito sa libutan. Hindi na tumatawag, Panginoon, makapasok ng langit. Yung tumutupad lang ng kalooban nating Ama nasa langit. So maraming salamat mga kapatid sa ating mga viewers. Salamat po sa inyong suporta sa ating mga video na pinopost natin sa YouTube channel sa Facebook. Naway ang kapayapaan habag ng Diyos ay sumasa ating lahat sa magitan na ating Panginoong Kristo. So mga kapatid, ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tumaca, Apostolic Believers of Christ International. So huwag kalimutan mga kapatid, i-like, i-share lang natin or subscribe. Then i-post natin ang notification bell for update everyday, new videos or live streaming to sharing your God. Once again, I am Pastor Tumaca, Apostolic Believers of Christ International. Send to us grace, mercy, and peace. Be with you as Jesus Christ. Amen.